Hi guys, ito nga pala ang inyong Pinay worker dito sa Australia. Bago ako pumasok, ito si Neil. Nagkape na muna siya, iniwan ko na siya dahil ako'y papasok na. Hindi pa nga rin pala siya nakapasok dahil ito na yung pangalawang araw na hindi siya nakapasok mula nung Friday hanggang ngayon kasi medyo masama pa rin yung kanyang pakiramdam, yung kanyang ubo na lang talaga ang nagpapasama sa kanya. Lagi kong sinasabi sa kanya tuwing may ubo ay uminom siya lagi ng maaligamgam na tubig, pero ang problema sa kanya ay hindi siya mahilig uminom ng tubig. Ang hilig niyang uminom ay soft drinks na Pepsi. Dito na ako sa aking unang trabaho. So, ito na yung una kong ginagawa pagdating ko dito sa kitchen. Ginagawa ko una yung gluten-free na sandwich ng bata. Ito yung may allergy. Kailangan uunahin kong i-prepare yung kanyang sandwich bago pa man yung mga regular na sandwich kasi para iwas cross-contamination. So, yung nilalagay kong palaman ay Vegemite kasi hindi ko alam kung Aussie ba siya or anong lahi. Pero Vegemite talaga yung kanyang gusto. Dito ka sa kitchen nagtatrabaho, napakabilis lang talaga ng oras. Maya-maya lang ay lunch na din. Pagkatapos niyan ay maglilinis na ako. So habang naka-break yung aming tagaluto, ako ay naglinis na, nagmamap na ako, nagwalis na ako. So nagbi-bleach ako lagi ng floor namin kasi para malinis. Tapos na ako maglinis ng kitchen. So ang next kong ginawa ay ang mag-divide ng cake. So ito yung kanilang cake na kanilang afternoon tea. Dinivide ko siya sa 9 platters kasi 9 platters, 9 rooms sila dito. Dati nung bago pa lang ako dito nagtatrabaho, nakabalik na yung aming tagaluto sa kitchen. Pero yung mga inutos niya sa akin na gagawin ko, hindi ko pa rin natapos. Pero ngayon, okay na kasi nagagawa ko na lahat bago siya dumating or bago siya bumalik sa kanyang break time. Kasi nung bago ako dito, nagraratil pa talaga yung utak ko. Hindi ko alam kung paano ko sunod-sunurin yung aking trabaho para mapabilis. Medyo okay na nga ngayon dahil naaalam ko na kung paano ko siya sunod-sunurin. Kaya nagagawa ko lahat bago pa man bumalik yung aming tagaluto. So, ito na nga, pagkatapos na i-divide sa 9 platters ay binalot ko na siya sa cling wrap para hindi siya tumigas. Kasi pagdating ng aming tagaluto, ilalagay niya na to sa mga trolley. Yung bang nakakapagod talaga pag nagtatrabaho kayo sa kitchen dahil napakarami talaga ng trabaho dito, hindi na uubos. Lalong-lalo na sa akin na pagkatapos ko rito ay didiretso ako sa aking pangalawang part-time job. Pero kahit gaano ka hirap, gaano kapagod, hindi ko siya iniinda kasi iniisip ko, trabaho din yan. Pag dito ka na kasi sa abroad, dapat hindi ka na mapili sa mga trabaho para hindi ka magiging tambay. 15 ng gabi ay sinunod na ako ni Neil tapos ang sabi niya sa akin yung stoplight daw na lagi kong dinadaanan papunta sa aking unang trabaho ay meron daw aksidente. Stoplight na lagi ako talagang alerto kasi nga kahit nakastop na yung ibang driver ay dumidire-diretso pa rin. So delikado talaga kaya lagi akong naka-alerto talaga dito sa stoplight na to. Kaya ayan, napakahaba na ng traffic lalong-lalo na rush hour ito. Kaya ayan, siguro nagkarambola yung mga sasakyan dito sa stoplight na to. Anyway guys, dahil dito na nga ulit tayo sa bahay. So ito na naman si Ante, nakita ko na naman yung kanyang comment. Iisa lang to yung nag-comment doon sa isa kong video at ito naman, comment na naman siya doon sa isa ko na namang video na last week ko na post. Sabi niya, ang sipag ko daw mag-flex. Ante, paano bang flex ang sinasabi mo? Flex ko lang naman yung sa loob ng bahay namin, hindi yung loob ng bahay ng ibang tao. Si Ante talaga, oh. So, ipakita ko na kung sino siya. Dahil pinaglalaanan mo talaga ako ng oras, Ante, kaya ayan, flex na kita dito.